Siyam na taong gulang ako nang maranasan ang itinuturing kong pinaka nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Nang iwan kami ng tatay ko, ay napilitan si nanay na iuwi ako at dalhin kanila lola. Bumalik siya sa Maynila upang magtrabaho at nagpapadala lang sa tuwing sahod niya. Kaya lumaki ako kanila lola. Nag-iisang anak lang nila si nanay at ako ang nag-iisa nilang apo. Kung kaya naman, mahal na mahal nila ako. Pero ibang iba talaga ang buhay sa probinsya kung ikukumpara sa Maynila. Kung kaya lumaki akong maraming alam sa gawaing bahay. Takbuhan ng tao sila lolo at lola, mapatungkol man ito sa kanilang kabuhayan o sa kanilang mga karamdaman. Pero bago sila tulungan at gamutin ni lola, ay napapansin ko humaharap muna ito sa kanyang manika. Madalas ay dalawa lang kami na iiwan ni lola sa bahay. Kung minsan naman ay tanging ako lang mag-isa ang naiiwan. Lalo na kapag may mahalaga silang nilalakad ni lolo patungkol sa kanilang lupa. Minsan, nang maiwan ako mag-isa, ay may naramdaman akong kakaiba. Parang mayroon akong kasama, bagaman wala naman akong nakikitang ibang naroon. At hindi nga nagtagal ay nalaman ko na rin kung sino yung aking kasama. Habang naglalaro kasi ako sa may sala, ay napansin kong bigla na lang gumalaw yung manika na mag-isa. Nakapatong ito sa ibabaw ng tukador, doon sa may pasamanong sadyang ginawa para lagyan ng mga palamuti. Kabilin-bilinan sa akin ni lola na wag ko iyong gagalawin. Pagkat minanapan niya iyon mula sa kanilang mga ninuno. Kung kaya kahit minsan ay hindi ko talaga iyon hinawakan, dahil ayokong magalit sa akin si lola. Pero nung araw na yon ay hindi ko na nagawa pang pigilan ang aking sarili. Sa biglaan kasi nitong paggalaw ay naagaw ang aking atensyon doon, dahilan para muli kong mapansin ang kagandahan nito. Nabuhay bigla ang interes ko na ito ay paglaruan. Pero hindi ko naman kaagad ito hinawakan. Ilang minuto ko pa itong pinagmasdan, na habang ginagawa ko iyon ay para bang lalo akong naaakit dito. At bigla na lang gumalaw ng kusa ang mga mata nito. Nakita ko talagang kumurap yung manika. Pero sa halip na matakot ay lalo pa akong namanga at nagka-interes na iyon ay paglaruan. Nung puntong iyon ay humarap na ako sa manika at akin iyong tinitigang mabuti. Makailang ulit pa itong kumurap at nakapagtatakang bigla ring gumalaw ang mga labi nito at ngumiti. Hindi ko maintindihan kung bakit parang lalo ko pang ikinatuwa iyon. Iba yung saya ang naramdaman ko na hindi ko maipaliwanag ang eksaktong nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Kung kaya mas lalo pa akong lumapit dito. Gumalaw ang mga kamay nito at para bang iniayos din
ang kanyang sarili at humarap sa akin. Iniunat nito ang kanyang mga kamay at tila ba gusto niya akong yakapin. Dahil dito ay tuluyan ko nang nakalimutan ang mahalagang bilin sa akin ni Lola. Dinampot ko na iyon ang dalawa kong kamay at niyakap. Nang dumikit ang katawan nito sa akin, ay nakaramdam ako ng matinding panghihina at antok na ang hirap pigilin. Kasunod noon ay bigla na lamang umikot ang aking kapaligiran. Nahilo ako at tuluyan ang nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Basta ang natatandaan ko, nagising na lang ako nang marinig ko ang boses nila lolo at lola nang sila ay dumating. Pero nakapagtataka, hindi nila ako nakikita. Hinahanap nila ako sa buong bahay gayong makailang ulit na nila akong nadaanan. At dito na ako kinabahan ng gusto nang mapansin ko na para bang hindi rin nila ako naririnig. Dahil kahit ilang beses ko na silang tinatawag at kinukuha ang kanilang atensyon ay baliwala pa rin. Hanggang sa lumabas na sila ng bahay para ako ay hanapin. Dito na binalot ng matinding takot ang aking buong katawan. Bigla akong naguluhan at di ko malaman kung ano ba ang nangyayari. Lumipas ang ilang oras. Nang bumalik sila lolo at lola, ay narinig ko ang kanilang pag-uusap. Hinanap nila ako at ipinagtanong-tanong sa mga taga roon sa amin kung kanila raw ba akong nakita. Kaya panay ang sigaw ko kanila lola at sinasabing nandito ako. Pero wala silang reaksyon. Hindi nila ako naririnig at nakikita. Kitang-kita ko ang namumugtong mga mata ni Lola at bakas ang matindi nilang pag-aalala. At paulit-ulit na itinatanong kung saan na raw ba ako nagpunta. Biglang naghari ang katahimikan. Napaisip silang sandali. Nagkatinginan sila at halos sabay na napatingin sa aking direksyon. Kaya napabulalas ako at nasabing, sa wakas, ang buong akala ko kasi ay kanila na akong nakita. Pero nagkamali ako. Narinig ko ang malakas na bangkit ni Lola ng ang manika. Wika niya kay Lolo at lumapit silang dalawa. Naramdaman kong binuhat ako ni Lola at inilapit sa kanya na nagtaka ako dahil para bang ang gaan-gaan ko lang. Inihiga ako ni Lola. Umalis siyang sandali at pagbalik ay may mga hawak na siya sa kamay. May binig kasi itong mga kataga na parang isang panalangin, ngunit kakaiba iyong lengguwahe na noon ko pa lamang narinig ang mga salitang iyon. Kasunod noon ay nakaramdam na akong muli ng iba yung panghihina at matinding antok hanggang sa nakatulog na ako. Nang magising ako ay nasa tabi ko sila Lola at masayang masaya habang umiiyak. Napansin kong nakahiga ako sa sahig na sinapinan ng itim na tela. Paglingon ko sa may tokador ay wala na doon
yung manika ni Lola. Nang tanungin ko siya kung nasaan ang manika, ay sinabi niya sa aking wala na ito at hindi daw iyon ang mahalaga. Sabay yakap nito sa akin. Buwan pa lang noon ng Marso ay pinag-uusapan na namin ang gagawin naming pagbabakasyon sa probinsya. Halos may 5 taon na rin kasi ako hindi nakauwi kanila papa. Noon kasi ay madalas kaming umuwi sa kanila. Pero mula nang mawala si papa ay hindi na namin nagawa pang magbakasyong muli. Malapit ako sa mga pinsang ko sa side ni papa. Kung kaya nga ay ang text nila sa akin at palaging nagtatanong kung kailan daw ba ako magbabakasyon. Kaya sinabi ko sa kanila na uuwi ako sa pagsasara ng klase. Kung kaya kahit malayo pa ay may mga pinaplano na kami sa kung ano yung mga maaari naming gawin pagka-uwi ko. Nakakausap din nila yung mga kaibigan ko at balak din ng mga itong sumama. Pero nang sumapit na yung bakasyon at yung mismong araw ng pag-alis namin ay iisa lang sa mga kaibigan ko ang natuloy. At ito ay si Henry, na kahit siya mismo ay hindi makapaniwala dahil noon lang daw siya mawawala ng matagal sa kanila. At yun din ang unang pagkakataon na magbabakasyon siya sa malayong lugar. Masayang masaya kaming pareho ni Henry. At sa tuwing may pagkakataon pa nga ay kanyang tinitext yung mga kaibigan namin na kung minsan pa nga ay tinatawagan pa niya para lang inggitin. Hindi kami nahirapang puntahan yung mga malalayong lugar na pwedeng pasyalan doon sa probinsya dahil may mga motor kaming nagagamit mula sa mga tsuhin at mga pinsang ko. Nang dumating nga kami noon sa pier ay kanila pa kaming sinundo, bagay na ikinatuwa naming magkaibigan. Kaya masayang masaya talaga kami at walang wala sa hinuwa ko na may mangyayari sa amin hindi maganda. Mabilis na lumipas ang mga araw. Marami na rin kaming napuntahang magagandang lugar. Nakaligo na rin kami ng ilang beses sa dagat at mga sikat na paliguan doon sa amin. 3 araw na lang at babalik na kami ng Maynila. Kaya nang magyaya ang isa kong pinsan na mangaso ay nilubos-lubos na namin. Pero may mahigpit na bilin yung tsuhi ni Papa na si Lolo Insyong, na sa oras na makita na namin yung malaking puno ng mangga na nakahiga doon sa itaas ng bundok ay bumalik na kami. Kabilin-bilinan niya sa amin na wag kaming lalampas doon o dediretso dahil ubha umanong mapanganib. At yun din ang sabi ng mga pinsang kong kasama namin. Madilim nung gabing iyon, kung kaya bagay na bagay daw talagang mangaso. Pero sobrang lamig ng mga oras na yon. Kung kaya naisipan muna naming tumagay ng isang 4 kanto bilang pampainit para may pangontra kami sa ginaw. Ang problema, parang tinamaan kaming pareho ni Henry sa aming nainom.
Kung kaya medyo makulit na. Pero kayang-kaya pa naman namin na maglakad. At lumarga na nga kami nang maubos na namin yung aming iniinom. Dahil sa hindi naman namin alam kung saan talaga kami pupunta. Kung kaya naman sumusunod lang kami ni Henry sa dalawang pinsang ko. Medyo nahirapan kami sa paglalakad noon dahil sa sobrang dilim. At hindi rin masyadong maliwanag yung dala nilang mga flashlight. Nang nakalayo na kami mula sa bahay, ay nagsimula na rin kaming makakita ng mga ibon na mahimbing na natutulog sa mga sanga ng puno. At mabilis na nangalahati yung dala naming bayong. Mahaba rin yung nilakad namin at walang pinapalampas yung dalawang pinsang ko. Kahit yung mga batis na dinaraanan namin ay kanila talagang sinusuyod. Kaya bukod sa mga ibon ay may mga hipon at hito din kaming nakukuha. Hanggang sa marating namin nang hindi namamalayan yung sinasabi ni Lolo na malaking puno ng mangga na nakahiga. Mabilis na nagyaya yung dalawang pinsang ko na bumalik na kami. Pero nagkatinginan kami ni Henry. Nakiusap kami sa kanila na baka naman po pwedeng magpahinga na muna kami. Pumayag naman yung mga pinsang ko at naupo nga kami doon sa puno ng mangga. Nagsindi kami ng sigarilyo at nagkwentuhan. Sinabi ni Henry na baka po pwede naming alamin kung ano ba ang nasa unahan para nang sa ganon ay malaman na kung ano talagang bumabalot na misteryo sa lugar na yon. At kung totoo nga ba talaga. Tumanggi naman ang mga pinsang ko at sinabing mula pa noon ay wala ni isa mang naglakas loob na lumampas sa sinasabing hangganan na puno ng mangga. At dito tila nakahanap ng butas si Henry para makumbinsi yung dalawa kong pinsan. Sinabi niya yun na nga mismo ang punto. Natatakot daw sila sa isang bagay na maaring hindi naman totoo. Dahil sa wala namang makapagpatunay kung ano ba talaga ang mayroon sa unahan ng puno ng mangga. At paano daw ito naging nakakatakot. Nagbiro pa nga ito at sinabing mas nakakatakot pa yung aming dinaanan, na ang tinutukoy niya ay yung inakyat namin na malapader sa gilid ng talon. Dahil muntik na kaming mahulog ng madulas. At sinabi pa niyang alam niya na hindi naman takot ang mga pinsang ko, kundi sumusunod lang. Dahil sa mga sinabing yun ni Henry ay natawa yung dalawa kong pinsan at nakumbinsi. Kaya nang hindi pa man nauubos yung aming mga sigarilyo ay tumayo na kami at nagpatuloy na sa paglakad. Kumindat pa sa akin si Henry at sumenyas, sabay na pabulalas ng katagang success. Pero hindi pa man kami nakakalayo ay may bigla na lang kaming narinig na isang malakas na pagpagaspas. Kung kaya kaagad kaming napalingon sa pinanggalingan ng tunog na iyon. At nasulyapan namin ang isang napakalaking pakpak ng panigi. Biglang nagdalawang isip yung mga pinsang ko na magpatuloy. Baka raw kasi senyalis na iyon na hindi talaga kami pinapahintulutan sa lugar na iyon. Pero sinabi namin sa kanila ni Henry na puro lang haka-haka ang naiisip nila.
At sinabi naming wala namang ibang pakahulugan ang malaking paniki, na bulabog lang namin ito kung kaya lumipad. Pagpapaliwanag naming magkaibigan sa mga pinsang ko, kaya nagpatuloy na kami uli. Pero kapansin-pansin yung kakaibang laki ng mga puno sa paligid, nang matamaan ito ng liwanag ng hawak nilang mga flashlight. Gayon din yung mga naglalaki ang baging na nakapulupot sa mga iyon. Nun lang ako nakakita ng ganon kalalaking mga puno sa tanang buhay ko. At nagulat ako nang mapabulalas ang dalawang pinsang ko. Pagkat nun lang din pala sila nakakita ng ganon. Katunayan na hindi pa nga talaga nila nararating ang bahaging iyon ng gubat. Halos wala na kaming makitang liwanag, hindi katulad sa mga nadaanan namin, na bagamat madilim, kahit papaano ay may liwanag pa rin na nagmumula sa buwan. Pero sa buhok na yon ay wala. Hanggang sa muli naming narinig yung mga pagaspas, na nung mga pagkakataon na yon ay hindi lamang isa, kundi napakarami. At hindi iyon kanais-nais sa pandinig, kung kaya napatakip na lang kami ng aming mga tenga, kasabay ng pagpapasya na lisanin na yung lugar na yon. Kaya nagmamadali naming tinahak yung daan pabalik, hanggang sa narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Henry. May humawak daw sa kanya. Mabalahibo daw iyon. At nang sapitin na namin yung puno ng mangga, ay sakto namang bumagsak si Henry sa paanan nito. Kaya nagtaka kami na mga pinsang ko. Ang buong akala ko ay nadapa lang ito. Pero hindi na niya nagawa pang bumangon, kung kaya mabilis namin itong siniyasan para malaman kung anong dahilan. Pero nagtaka kami ng mga pinsang ko pagkat wala naman itong anumang sugat, ni galos nga ay wala, maliban sa namumulang parte ng kanyang braso na marahil ay iyon yung bakas ng sinasabi niyang may humawak sa kanya. Makailang ulit ko siyang niyog-yog pero wala talaga itong reaksyon. At nataranta na ako ng tuluyan nang suriin namin itong muli at malamang hindi na ito humihinga. Bigla akong nag-alala sa kung ano ang mga maaaring mangyari. Paano ko ipapaliwanag sa kanyang mga magulang na wala na ang kanilang anak? Umuwi yung isang pinsang ko para humingi ng tulong, habang binantayan naman namin yung katawan ni Henry. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Sa isang iglap, nawala ang isa sa itinuturing kong matalik na kaibigan, dahil na rin sa pagiging masuwain namin sa mga matatanda at hindi pagrespeto sa paniniwala ng iba. Nung huli ay kinuwento din sa amin ni Lolo kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit walang sino man ang naglalakas loob na pumasok sa pook na yon, pagkat luba pala talagang delikado, dahil isang dampi lang ang kinakailangan para wakasan ang buhay ng sino mang tao na papasok doon sa kanilang teritoryo. Kwento at karanasan ito ng pinsang ko na nakapangasawa ng taga Mindoro. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Edwin. Noong mga panahong iyon ay buhay binata pa ang pinsang ko, at wala pa talaga sa isip niya ang
magkakapamilya. Mas matanda sa kanya ang babae at base na rin sa kwento niya ay napilitan lamang siyang pakisamaan ito. May diferensya yung babae kung kaya hindi rin sila magkaanak. Nagkaroon ng pinsang ko ng mga kakilala at kabarkada doon sa lugar ng babae at madalas silang nagiinuman. Laman din sila ng mga sayawan. Minsan, nang dumalo siya sa isang sayawan, ay nakainom na silang magkakaibigan bago pa nagpunta. Kung kaya medyo makulit na sila at madaling makatawag ng pansin. Isang lalaki ang hindi nagustuhan ang kanilang mga ikinikilos at nauwi sa mainitang pagtatalo na nagresulta sa rambulan. Kung kaya itinigil na yung sayawan, sinabihan sila ng kakilala nilang tanod na paparating na ang mga pulis. Kung kaya nagmamadali na silang umalis at tumakas. Naghiwa-hiwalay sila at nagkanya-kanya ng daan para mahirapan ang mga ito kung sakaling sila man ay habulin. Dahil sa pagiging sigurista ng pinsang ko, ay pinanatili niyang nakabukas yung kanyang balisong. Naisip niya kasi na baka inaabangan siya ng mga nakalaban nila. At dala na rin ng kalasingan ay kanya itong iwinawasiwas, lalo na sa mga masusukal na bahagi. Baka daw kasi may mga nagtatago doon. Baka daw bigla na lang lumabas at siya ay atakihin. Pero nang malapit na siya sa kanila, ay laking gulat niya nang bigla na lang siyang may masakyod. Kahit pa nga wala naman siyang nakikita. Kaya nagtaka siya dahil wala namang nasa kanyang harapan. Pero naramdaman talaga niya na mayroon siyang nasaksak. At may narinig din siyang impit na tunog ng nasaktan. At kasunod noon ay yung pagtulo ng isang mainit na likido sa kanyang kamay at braso. Sa takot ay nataranta siya at mabilis na nagtatakbo, sunod-sunod at walang tigil ang ginawa niyang pagkatok sa kanilang pinto. At nang hindi pa rin siya pinagbubuksan ng kanyang asawa, ay kanya na itong sinigawan at pinagmadali. Takang-taka naman ang asawa niya at nagtanong kung ano raw ba ang nangyayari. Pero sa halip na sagutin ang mga tanong nito, ay dumiretso siya sa kanilang kusina at hinugasan ang kanyang kamay at braso. Natakot at nag-alala ang kanyang asawa nang makita iyon. Ang akala pa nga nito ay siyang nasugatan. Nang ayaw tumigil ng kanyang asawa sa pagtatanong, ay napilitan na rin siyang magkwento dito. Ikinuwento niya kung ano nangyari. Pero hindi pa man siya natatapos sa pagsasalaysay, ay nakarinig silang dalawa ng mga nakaririmarim na pagtangis at mga panagoy na ng kanilang pakinggang mabuti ay napag-alaman nilang nanggagaling iyon sa malaking puno ng sampalok na nasa gilid ng kanilang bahay. Rinig na rinig nila ang mga tinig na umiiyak na para bang isang buong pamilya na nagdadalamhati, hanggang sa bigla na lang dumagundong ang isang napakalakas na kulog at nasundan ng tila ba nagngangalit na pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Bumuhos ang malakas na ulan at umihip na bigla ang napakalakas din na hangin, na kanilang ipinagtaka ang pangyayaring iyon pagkat napakakalmado naman nung gabing iyon at wala man lang kakaunting senyales na uulan. Nagpatuloy ang malakas na pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin.
tumigil lamang ito ng sumikat ng araw. Nung humupa ay nakita nila ang malaking pinsalang idinulot ng malakas na ulan sa kanilang kabuhayan. Natumbang lahat ang kanilang mga pananim at inanod ang iba nilang mga alagang hayop. Pero kabilang din sa napinsala ang malaking puno ng sampalok na nasa gilid ng kanilang bahay. Nabuwal iyon at naglabasan ang malalaking ugat na para bang binunot talaga mula sa lupa. Mula noon, hindi na sila nagkakaroon ng magandang ani sa kanilang mga pananim. Kahit anong itanim nila ay kusa na lang itong namamatay. Kung kaya nung huli ay napilitan sila mag-asawa na lumipat na lang.